Good morning guys. So another engineering mathematics series na naman tayo. And ang topic na natin is geometric progression. So kung naalala nyo, yung nakaraang topic natin is arithmetic progression. Ngayon naman is geometric progression. Okay, so bago natin sagutan tong problem, ano nga bang geometric progression? So yung arithmetic progression, alam natin, siya yung sequence of numbers in which the difference of any two adjacent terms is constant. So, yung meron siyang common difference. So, tandaan natin, di ba, kapag tayo ay may arithmetic progression, ang lagi natin tatandaan dyan, common difference. Ngayon, ang geometric progression naman, sequence of numbers din siya, pero yung ratio naman ng two adjacent term is constant. So, sa arithmetic progression, difference yung constant, ngayon ratio. So, ang term naman dito is common ratio. Naintindihan ba guys? So, same elements pa rin naman meron si geometric progression. So, isa-isa natin yung mga formula. Kapag ginahanap natin ang nth term ulit ng GP naman of geometric progression, ang formula niyan is ganun pa rin, an pa rin is equal to a1 r raised to n minus 1. Whereas yung n term, itong a1 is the first term. Di ba halos same elements lang? And number of terms. And then yung R, common ratio. Okay. So, yun ang tatandaan yung formula. Tapos, meron din siyang SN, yung sum of terms. Dalawang case to. Kapag daw ang ratio mo is greater than 1, ang gagamitin pong formula is a1 r raised to n minus 1 over r minus 1. Kapag naman daw ang common ratio mo is less than 1, gamitin mo tong formula na to, Sn is equal to a1 1 minus r raised to n all over 1 minus r. So, ito tatandaan nyo guys. Ito, tandaan natin. Memorize na natin to. Tsaka ito. And then, kapag may ma-encounter pa kayo, sum of infinite GP. So, walang katapusan. So, mamaya, sa mga next problem natin, magagamit natin siya. So, yung sum niyan is Sn. Hindi na pala siya n kasi wala na siya number of terms kasi infinite na siya. So, sum na lang ng ganito. Infinity sign is equal to a1 all over 1 minus r. Ano napansin nyo? Nawala lang ito. Sa formula na to, ito nawala. Basta nawala itong 1 minus r raised to n kasi wala na nga tayong n, kasi wala na nga number of term, kasi infinite na nga eh. So, ito yung gagamitin nating formula. So, itong tatlo, itong apat na to guys, yung gagamitin natin for solving geometric progression. Basta ang lagi nilang tatandaan kapag geometric progression, ratio naman ng two adjacent terms ang constant. Unlike kapag sa arithmetic progression, difference, meron siya common difference. Yung difference of two adjacent terms ang constant. So, apply natin sa problem para mas appreciate natin kung ano ba yung sinasabi nung problem. Murahin natin to guys. So, dito tayo sa problem 727. The first, fourth, and eighth terms of an arithmetic progression are themselves geometric progression. What is the common ratio of the geometric progression? So, paano ba sinusolve itong ganito?
So, una may clue tayo, no? Yung first daw, A1, A4, A8 of an arithmetic progression are themselves geometric progression. What is the common ratio of the GP? So, hanapin muna natin yung A4, A1, A4, A8 ng arithmetic progression. Di ba ang A1, matic A1 siya? Siya yung first term. Let na lang natin, let A1 be the first term. Yung A4, ano ba siya? Di ba ang A4 is A1 plus 3D yan. So, kunwari, meron tayong A1, A2, A3, A4. Di ba ang A1, ipagpa-plus mo lang naman tong tatlo eh. Tapos i-times mo dun sa common difference na. Yun na yung A4. Kunwari, meron kang 1, 2, 3, 4. Di ba yung 4 makukuha mo yan is equal to 1 plus 3. Common difference nila is 1, di ba? Ayan. So, 4 is equal to 4. Parang ganyan ang logic niyan. And then, at the same time, itong A8, magiging ano siya. Kumbaga, itong nilet na natin siya in terms of A1 para mas madali natin ma-simplify later. So, A1 plus 7D. Yung T is the common difference. Okay? Ngayon, ito daw tatlo na to na nasa arithmetic progression, geometric progression siya. Para ba natin nasasabing geometric progression? Ibig sabihin, common ratio. Ibig sabihin, itong R nila is A4 all over A1 is equal din siya sa A8 all over A4. So, baguhin natin, ipalit natin itong mga values na to. So, itong A4 is A1 plus 3D all over A1 is equal daw sa A1 plus 7D all over A1 plus 3D. Okay? Burin natin to. Gets ba guys? And then further simplifying na lang, dito na tayo para di tayo maubusan ng papel. Mali magiging A1 squared. Bas guys, i-ano ko na siya. Yan na natin. A1 plus 3D A1 plus 3D. So, ito magiging 3A1D. Tapos, 3A1D. Okay, sige. So, 9D squared. 6A1D. Okay. Magiging A1 squared plus 6A1D plus 9D squared is equal to A1 squared plus 7A1D. Okay. So, pag nilipat-lipat natin, ito maka-cancel na to. Ang matitira is A1D. A1D minus 9D squared is equal to 0. Tama ba guys? And then, kapag nilipat natin to, A1D is equal to 9D squared. Maka-cancel to. So, ang matitira mo is A1 daw is equal lang sa 9D. So, wala pa rin tayong common ratio guys ha. So, ipalit natin. Diba ito daw, kunwari itong A1 plus 3D all over A1, pwede nating ipalit itong 9D into 9D plus 3D all over, diba ito yung common ratio. Ito siya guys, oh. Ito lang siya guys, ha. Yan yung ginamit ko.
9 over A, ano yung A1? 9D. So, magiging 9, 10, 11, 12. 12D over 9D. Cancel mo yung dalawang D. 12 over 9. Magiging divide by 3 over 3. 4/3 is equal to the common ratio. Yun ang sagot. 4/3 ang common ratio natin. Okay, so ulitin lang natin yung A1, A4, A8 as arithmetic progression, kinuha lang natin siya in terms of A1. Tapos common ratio kasi geometric progression sila, then simplifying lang. So, hanggang sa nakuha mo yung sagot. Okay. So marami pa tayong problems sa next video natin, guys. So don't forget to like and subscribe tong video natin and click the bell button for more para maging update kayo sa future engineering contents natin. So, thank you.